kaya they ended up in Nazareth. So, all those four instances, when Joseph woke up, he did kung ano yung napanaginipan niya. So, he's really a man of action. So, yun po ang gusto kong ibahagi sa inyo. Yung to wake up in two ways. Gumising kayo. First is to take action. Kasi marami daw na nananaginip, pero hindi gumigising. Hanggang panaginip na lang. Halimbawa, ngayong New Year, my dream is makapagsimba ako every Sunday. Sana ako ay maging faithful sa aking pananampalataya. Pero sometimes, nagiging panaginip na lang. Isa tinatamad, hindi na nasimba. But, like St. Joseph, he encourages us to wake up and take action. And at the same time, to do it immediately. Kasi kay St. Joseph po, he did it right away. Hindi na siya nag-complain, hindi na nagtanong, bakit sa Egypt? Di ba sa Egypt, nandun yung mga pyramids, di ba? Anong isang humble na carpenter, anong gagawin niya doon sa Egypt na punong-puno ng mga learned architects and engineers? O paano siya mabubuhay doon, di ba? So, he didn't ask those questions. He just went to Egypt. And then, of course, again, when the angel appeared to him, he just went back. Kumbaga, halimbawa, ay siya unti-unti na nakaka-establish sa Egypt, pero pinabalik siya ulit. So, we see here a man who is very obedient as well. And this is what God needed for the fragile baby and the blessed mom. So, brothers and sisters, what this teaches us is, like St. Joseph, we can do so much for God by just being ordinary. Hindi niyo po kailangan maging father, tulad ni Father Alex, Father Erwin, and Father Raphael, to do things for God. You can do so much for God in your day-to-day living. And then St. Joseph also, my second reflection for you, is he's the model of a true devotion to Jesus and Mary. Imagine niyo po yung habang lumalaki, araw-araw nakikita niya si Jesus. Araw-araw kasama niya si Maria. That's the secret to a devotion, to a faith that really grows. It should be every day. Hindi po tuwing linggo lang o tuwing simbang gabi lang. Dapat araw-araw po natin nakikita si Jesus at si Maria. Si St. Joseph po imagine ko na isang lalaking araw-araw nag-rosary, devoted to Mary. And si St. Joseph, isang lalaki din nakikita kong araw-araw nagsisimba, devoted to Jesus. So, yun po isang magandang mensahe sa atin ngayong linggo ito. Katulad po ni San Jose, nawa ay araw-araw din nating makasama si Jesus at si Maria. So sa pagpapatuloy po ng ating simbang gabi dito, araw-araw natin ngayon nakakasama sila, di ba? Kung may mga nakakumpleto na sa inyo ng 6 days, ipagpatuloy nyo lang po. Kung hindi man, okay lang. Kung hindi yung first night nyo, o second night, or third night, this is still God's call for you to have Jesus and Mary in your life every single day. Amen? Amen. Father, I wanted to say you can, for those who are standing, there are more seats here at the back. Don't be shy.
Please all stand and we'll say praise in English. I believe in one God, the Father Almighty, creator of heaven and earth, all things visible and invisible. I believe in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, born of the Father before all ages, God from God, light from light, true God from true God, begotten not made, but substantial with the Father, through whom all things were made. For as meant for our salvation, he came down from heaven, by the Holy Spirit, was incarnate of the Virgin Mary, and became man. For our sake was crucified by Pontius Pilate. He suffered and was buried, and rose again on the third day, in accordance with the Scriptures. He ascended into heaven, and is seated at the right of the Father. He will come again in glory to judge the living and the dead. And the kingdom of God. I believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father and the Son, who with the Father and the Son is Lord and Lord of God, who has spoken to the prophets. I believe in one holy Catholic and Apostolic Church. I confess one baptism for the forgiveness of sins, and I look forward to the resurrection of the dead, and the life of the world to come. Amen. Panalangin ng Maria. Si Jesus ay siya nating Emmanuel, ang Diyos sa piling natin. Ang kanyang pagiging kapiling natin ay bukal ng kasiyahan at lakas. Ipagkatiwala natin sa Kanya ang ating mga alalahanin at pag-asa at manalangin. Ang ating pong itutugon, Panginoong Jesus, manatili ka sa piling natin. Panginoon Jesus, manatili ka sa piling natin. Panginoon Jesus, lumagi ka nawa sa iyong simbahan habang tuwina siyang nagsisikap, maghatid ng iyong ebanghelyo sa lahat at magbigay saksi rito sa buhay ng kanyang mga kasama. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, manatili ka sa piling natin. Panginoon Jesus, lumagi ka nawa sa Santo Papa, aming Obispo, aming Kurang Paroko, at kanyang mga katulong, upang sila'y maging mga lalong mabisang ministro iyong inspirasyon at pamamutnubay. Manalangin tayo. Panginoon Jesus, lumagi
tayo. Panginoon Jesus, manatili ka sa amin. Panginoong Jesus, tulutan mong makarapos kaming maluwalhati sa lahat ng aming kahirapan at bumuo ng mga pamayanang nagtatampok sa pinag-aarian mo